And let us continue sa pakikinig ng salita ng ating nag-iisa at tunay na Diyos. Let us open our Bible in the book of Acts, chapter 21. At ipagpapatuloy natin ang verse 26 hanggang verse 27 hanggang verse 36. Acts chapter 21, verse 27 to 36. Acts 21, from verse 27 to verse 36. Now, sa kasalukuyang giyera na nangyayari ngayon, may dalawang grupo po ng tao ang pwede nating makita, no? Ang mga civilian at ang isang grupo naman ay ang mga sundalo. Now, itong dalawang grupong ito ay may magkaibang pananaw at may magkaiba ding pagtugon sa ganitong sitwasyon. Yung isa, takot, nababahala, at gagawin ng lahat para makatago lang, di ba? Para masigurado lang na sila ay mabubuhay pa. Yung isa naman ay matibay at buong loob na pumupunta doon sa war zone or war area, hinaharap ang ganitong sitwasyon, ikamatay man nila ito. Now, pareho lang naman silang tao, di ba? Pero bakit magkaiba ang kanilang pananaw? At bakit magkaiba yung tugon nila? Ang madaling sagot ay dahil yung pangalawang grupo, which is yung mga sundalo, ay alam nila na iyon ang tungkulin nila. At alam nila na iyon yung layunin nila bilang mga sundalo. Kaya makikita natin dito na mahalaga na alam natin kung ano tayo, na alam natin kung sino tayo, at alam natin kung para saan tayo nabubuhay, dahil iyon, yung pagkaalam natin na iyon ang uhubog sa ating mga pananaw at yun din ang uhubog sa ating pagtugon sa bawat nangyayari sa ating mga buhay. At may malaki itong magandang paalala sa atin. Bilang mga Kristiyano, sino ba tayo? Ano ba tayo? At para saan ba tayo nabubuhay? At yan ang ating sasagutin sa hapong ito sa pamagitan ng tagpong ating pag-aaralan ngayong hapon. Kaya tayo po ay magsitayo at ating habang babasahin natin ang salita ng ating Panginoon. In Acts 21, verse 27 to 36, makinig po kayo ng mabuti. Ito po ang salita. Nang halos matapos na ang 7 araw, ang mga Hudyong taga-Asya, nang makita siya, si Pablo, sa templo, ay inudyukan ng maraming tao at siya'y kanilang dinakip. Na isinisigaw, mga lalaking taga-Israel, tumulong kayo. Ito ang taong nagtuturo sa mga tao sa lahat ng dako laban sa sambayanan, sa kautusan at sa dakong ito. At bukod pa rito ay nagdala rin siya ng mga Griego sa templo at dinungisan ang banal na lugar na ito. Sapagkat nakita nila noong una, nakasama niya sa lungsod si Trofimo na taga-Efeso. At iniisip nilang ipinasok siya ni Pablo sa templo. At ang buong lungsod ay nagkagulo at ang mga tao ay sama-samang nagtakbuhan. Kanilang hinuli si Pablo, siya'y kinaladkad palabas sa templo at agad isinara ang mga pinto. Samantalang sinisikap nilang patayin siya, dumating ang balita sa pinunong kapitan ng mga kawal na ang buong Jerusalem ay nagkakagulo. Nagsama siya kaagad ng mga kawal at mga senturyon at tumakbo sa kanila. Na kanilang makita ang pinunong kapitan at ang mga kawal ay tumigil sila sa pagbubugbog kay Pablo. Pagkatapos nito, lumapit ang pinunong kapitan. Dinakip siya at ipinagapos ng 2 tanikala. Itinanong kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya.
Ang ilan sa maraming tao ay sumigaw ng isang bagay, ang ilan ay iba naman. At nang hindi niya maunawaan ang totoong nangyari dahil sa kaguluhan, ay inuutos niyang dalhin siya sa himpilan. Nang dumating si Pablo sa hagdanan, siya'y binuhat na ng mga kawal dahil sa karahasan ng napakaraming tao. Ang maraming tao na sumusunod sa kanya ay patuloy na sumisigaw, alisin siya. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos, kami po ay patuloy na humihingi ng karunungan at pagkaunawa sa iyong salita. Pakita mo po sa amin ang kahalagahan na makita ang pagsunod sa iyong kalooban, bagaman may mga hindi makatarungang pangyayari ang pwede naming maranasan. Turuan mo kami, Panginoon, ayon sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magsiyo po. Now, kung atin pong babalikan, pagbalik po ni Pablo sa Jerusalem at pagkatapos na isalaysay ang mga ginawa ng Diyos, tatandaan niyo po yun, no? Kung paano niya pagkatapos niyang isalaysay yung mga ginawa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang ministeryo, pagkatapos nung hinikayat siya ng mga matatanda sa Jerusalem, pati ni Santiago, na makibahagi sa seremonya na ginagawa nung 4 na Hudyong lalaki na ang tawag sa seremonya noon ay Nazirite vow. No, kung matatanda nyo, Nazirite vow. Upang ipakita sa mga mananampalatayang Hudyo na hindi totoo ang balita patungkol kay Pablo. Ano yung balita na yon? Na kanya raw binabaliwala na ang mga kautusan at kaugalian nilang mga Hudyo. Kaya yun yung ating pinag-aralan last Sunday. Ngunit, ngayon, dito sa verse 27, sa ating pagpapatuloy, in verse 27 and verse 28, no? Nabasa natin dito na may mga Hudyong taga-Asya. No? Specific pong sinabi diyan, mga Hudyong taga-Asia or Asya. Sa makatuwid po, ito ay mga hindi mananampalataya. Okay? Hindi sila mananampalataya kay Kristo. At anong ginawa nila? Inudyukan nila ang maraming tao na dakpin si Pablo. Bakit? Dahil inakusahan nila na si Pablo daw ay nagtuturo sa mga tao sa lahat ng dako laban saan? Sabi diyan sa verse 28, laban sa sambahayan ng mga Udyo, laban sa kautusan ni Moises, at laban sa dakong ito. Yung binabanggit nila is yung templo. Okay? Now, dagdag pa dyan, may kita nyo rin in verse 28, sinabi nila na nagdala daw siya. Nagdala daw si Pablo ng mga Griego sa parte ng templo na kung saan ang mga Hudyo lang ang pwedeng pumunta. Now, for your information, meron pong 4 parts, hinati sa 4. Yung templo. Okay? At may iba't ibang bahagi ito at pinapayagang pumasok ang mga hentil sa pinakalabas na bahagi or yun yung tinatawag na Court of the Gentiles. Ibig sabihin sa templo may bahagi po ang mga hentil na pwede silang pumunta pero hanggang doon lang. Ngunit hindi sila pinapayagang pumasok sa mga loob na bahagi na nakalaan lalo na para sa mga Israelita. Okay? Restricted area. Meron silang, kumbaga, restriction na hindi sila pwedeng pumasok doon. At para sa mga Hudyo, kapag ang mga hentil ay lumagpas or pumunta or pumasok doon sa parte na yon, iyon ay isang napakabigat na paglalapastangan. Okay? So yun yung accusation nila kay Pablo. Ngunit, tingnan ninyo kung ano ang naging batayan nila. Verse 29. Sabi diyan sa verse 29, sapagkat nakita nila noong una nakasama niya sa lungsod si Tropimo na taga-Efeso at, listen, iniisip nilang ipinasok siya ni Pablo sa templo. Now, what's wrong dito? Kung ating titingnan ng mabuti, ang kanilang dahilan ay walang konkretong katibayan. Kita niyo yan? Walang konkretong katibayan. Okay? Walang concrete na proof at ito ay tanging pag-aakala
lamang. Pag-aakala lamang. Pero, ano ang naging reaksyon ng mga tao? Verse 30. At ang buong lungsod ay nagkagulo at ang mga tao ay sama-samang nagtakbuhan. Kanilang hinuli si Pablo, siya'y kinagladkad palabas sa templo at agad isinara ang mga pinto. Binugbog siya doon. Binubugbog siya doon. Malinaw po na yun ang hindi lang pagbubugbog ang kanilang gustong gawin. But, sinabi din sa verse 31, samantalang sinisikap nilang patayin siya. You see? Ibig sabihin, hindi lang basta huliin at bugbugin, bagos gusto nilang patayin si Pablo. Kita niyo yun? Nakikita niyo po kung gaano kaseryoso yung nangyayari dito sa tagpong ito. At kung mababasa natin sa verse 32 hanggang verse 35, hindi ko nababasahin po, no? Pero sa verse 32 to 35, nabasa natin kanina na pumunta doon yung nalaman ng pinunong kapitan ba yon? Yes. Tapos nagdala siya ng mga kawal, pati centurion, mga ano yun, mga pulis, kumbaga mga sundalo, no? Pumunta na sila doon at kahit na pumagitna na ang mga kawal ng pinunong kapitan, even yung mga centurion, sobra pa rin ang karahasan ng mga tao. No? To the point na kailangan nilang buhatin si Pablo. Kasi nga, di ba, sabi diyan, dahil sobra na yung karahasan na nangyayari. At sa verse 36, sinabi diyan, sumunod ang mga tao na patuloy na sumisigaw, alisin siya. Anong ibig sabihin nun? Ipa-deport sa Pilipinas? No. ang ibig sabihin po nun, patayin siya. Yung sinabi ng alisin siya means patayin nyo na yan. Patayin nyo na siya. Okay? Gusto nilang patayin si Pablo. That's it. That's it. That's the story. Ngayon, ano ang nararamdaman nyo or anong mararamdaman nyo kung kayo ang nasa posisyon ni Pablo? Sige nga, isipin nyo po, kayo si Pablo. Gusto kang patayin ng tao. Binubugbog ka na, hinuli ka na. Gusto kang patayin ng tao para lang sa maling akala. Again, maling akala lang yun, hindi totoo yun. Hindi totoo yung accusation nila. Although, oo, ito ay may kinalaman sa pagtindig ni Pablo sa katotohanan sa pangalan ng Panginoong Hesus, pero ikaw ay papatayin dahil lang sa walang basihan at walang katotohanang bagay na hindi mo naman talaga ginawa. Di ba? Isipin niyo po yun. Ano mararamdaman niyo? Kung tutuusin, wala pong hustisya dito. Di ba? Pero bago natin bigyang diin ang ating mga nararamdaman at ang ating mga mararamdaman, tingnan muna natin ano ang naging pakiramdam ni Pablo. Gusto niyo ba makita? Sige. Gising kayo para makita niyo. Kung titingnan natin in chapter 22, okay? Pwede niyo tingnan. Chapter 22 verse 25. Sinabi doon, matuwid ba sa inyo? Sabi ni Pablo sa mga sundalo, matuwid ba sa inyo na hagupitin ang isang taong mamamayan ng Roma na hindi pa nahatulan? Now, anong pinapakita dito? Alam ni Pablo na walang katarungan ang ginagawa nila sa kanya. You see? Sabi niya, makatarungan ba itong ginagawa niyo? And chapter 24, verse 13, chapter 24, verse 13, sabi diyan, ni hindi rin nila mapapatunayan sa iyo ang mga bagay na ngayon kanilang ibinibintang sa akin. Ano nakita natin dito? Ibig sabihin, sure, tiyak si Pablo na hindi totoo ang mga paratang sa kanya. Even, alam niya na kahit yung mga tao na umaakusa sa kanya, alam niyang hindi nila iyon mapapatunayan. You see? Sa makatuwid po, maaari nating masabi na alam ni Pablo na hindi katanggap-tanggap ang mga nangyayari sa kanya dito. Alam niyo ni Pablo, hindi siya bulag doon. Hindi siya bulag doon. Okay? Ngunit, kung papansinin ninyo, hindi siya nagsisisigaw,
Diba? Hindi siya nagsisigaw. Hindi siya naging agresibo sa mga kawal na pinagpipilitang wala naman siyang ginawang mali. Diba? Sa halip, kung babasahin natin ng maayos, mahinahon at maayos siyang humarap sa bawat paglilitis. Even, kahit nung hindi pa nililitis, kahit na nung inuhuli pa lang siya, kinakaladkat pa lang siya, meron ba siyang sinabi? Wala. Wala tayong narinig na salita o reklamo sa mga otoridad na dumakip sa kanya. Narinig nyo ba? Siyempre wala kasi di ba? Wala tayong mababasa. Pero makakatulong sa atin na sagutin, no? Kasi mapapatanong talaga tayo. Di ba? Bakit siya ganon? Kasi makikita natin yung pagpapasakop niya. No? Ang tanong, bakit siya ganon? Alam nyo? Bakit siya ganon? Now, makakatulong sa atin na sagutin ito kung babalakyan natin ang mga nagdaang kabanata. At doon makikita natin, no, kung matatandaan nyo, na ang pagpunta po ni Pablo sa Jerusalem ay intentional. Okay? Intentional. At malinaw na sinabi doon na iyon ang kalooban ng Diyos. Natatandaan niyo yung mga previous chapters? Ang pagpunta ni Pablo sa Jerusalem is the will of God. At dagdag pa dyan, pinakita ng Espiritu na siya ay dadaan sa bawat uri ng pighati dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Di ba yun yung sinabi ng Espiritu? Even pumunta doon yung isang propeta. Sino yun? Si Agabus. Di ba? Tandaan niyo si Agabus? Di ba? Tinali niya yung kamay niya ng sinturon, kinuha niya yung belt ni Pablo, and then sinabi niya, ang may-ari nito, ganito siya huliin. And tingnan niyo, nakita niyo ngayon, hinuli nga siya. Tinali yung kanyang kamay at paa. Nakikita niyo yun? Di ba? Ibig sabihin, ang nangyayari sa kanya, or ang pagpunta ni Pablo sa Jerusalem at ang pigating nangyayari sa kanya, ay alam ni Pablo na yun ang mangyayari sa kanya. At anong sinabi ni Pablo sa chapter na ito in verse 13? Tingnan niyo verse 13. Sinabi ni Pablo, handa ako hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa makatuwid po, kahit na hindi makatarungan ang nangyayari dito kay Pablo, ganun na lamang ang kanyang reaksyon, mahinahon, may pagpapasakop. Why? Kasi tanggap niya yun. Tanggap niya na yun. Alam niya na magdurusa siya. At nung nakita niya na nangyayari yun, siguro sa mind niya, ito na pala yun. Alam niya eh. You see? At maaari nating masabi na hindi niya lang tanggap yun. Maaari nating masabi, masaya siya doon. Masaya siya doon. Masaya siyang pinagdadaanan iyon. Bakit? Dahil alam niyang kalooban iyon ng kanyang Panginoon. Naririnig niyo po yun? Binubugbog ka dahil hindi naman totoo. Pero alam mo kalooban ng Diyos. Diba? Nagkaroon siya ng tamang tugon. Listen, nagkaroon siya ng tamang tugon kahit siya ay nasa mali at hindi makatarungang sitwasyon. Dahil alam niyang nasa tamang landas siya at nasa kalooban ng kanyang Panginoon. Naririnig niyo yun? Maaring marami ang magsasabing, anong klaseng Diyos meron kayo? No? Kalooban niya magdusa at dumaan sa hindi makatarungang paghihirap yung mga tao niya? Di ba? Well, ito ang katotohanan na dapat nating maunawaan at kailangan natin itong matanggap. And actually, ito ang mensahe sa atin sa hapong ito. This is the message. Ginagawa ng Diyos ang kanyang mabuting layunin kahit nasa pamagitan ng masasamang layunin ng tao. Ulitin ko po, ginagawa ng Diyos ang kanyang mabuting layunin
I-note nyo yan, mabuting layunin. Kahit na sa pamagitan ng masasamang layunin ng tao. Opo, gaano man kawalang basihan, gaano man kawalang katarungan ang nangyayari dito kay Pablo, mga kapatid, ito po ang kalooban ng Diyos. Kung hihinto tayo dito, maaari nating maisip na wala namang awa ang Diyos kay Pablo. Grabe naman. Siguro karma yon, karma-karma. Kasi yan, pinagpapatay, pinagkukulong mo kasi yung mga mananampalataya, di ba? Ginawa yan ni Pablo. Pero actually, hindi yun karma, mga kapatid. That is the will of God. No? Pero yes, kung hihinto tayo dito, maaari, yun ang ating maisip. No? Pwede nating matanong, bakit hinahayaan niyang maghirap ang mga tao niya? Di ba mabait siya? Di ba mapagmahal siya? Pero bakit ganyan? And you know what? Minsan, or sa maraming pagkakataon, hindi natin namamalaya, nahuhulog tayo sa ganitong klaseng pag-iisip. Lalo na kapag dumadaan tayo sa hirap ng buhay. Now, let me make this clear, this category, hirap ng buhay. Kapag sinabi ko pong hirap ng buhay, ito yung mga paghihirap na nangyayari to all men. Ibig sabihin, kahit mananampalataya at hindi mananampalataya, dinaranas nila to. No? Napapatanong tayo, bakit hinahayaan mo ako maghirap, Lord? Bakit ganito ang nangyari sa akin ngayon? Tapos madalas pa, ang dinudulot nito, lumalayo tayo sa Diyos. At nawawalan tayo ng gana magsimba. Nawawalan tayo ng gana magbasa ng Biblia. Nawawalan tayo ng gana mag-aral ng salita ng Diyos. No, na para bang ang Diyos pang may kasalanan. You know what? That kind of actions and reactions ay katulad ng ganong pag-iisip. Bagaman hindi mali po ang idulog natin sa Panginoon ang ating mga paghihirap at nararamdaman, and one proof of that is Psalms. Basahin niyo yung Psalms. Puno yun ng pagbubuhos ng puso sa Diyos. Hindi mali po yun, mga kapatid. No? Pero maunawaan natin na may mas higit pa sa paghihirap na dulot ng hirap ng buhay. May mas higit pa po doon. At iyon ay ang paghihirap dahil sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Listen, may paghihirap sa paggawa ng kanyang kalooban. Kaya lang ang tanong, alam ba natin ang kalooban ng Diyos? Yan ang tanong eh. Alam ba natin ang kalooban ng Diyos? Dahil dito magbabase kung anong klaseng tugon o reaksyon ang may papakita natin. That is true. If you know God's will, that will dictate kung paano ka tutugon at kung ano magiging reaksyon mo sa mga nangyayari sa'yo. Balik tayo sa tagpong ito. Simula pa lang, nung panahon na naligtas si Pablo, alam niyo po ba anong kalooban ng Diyos sa kanya at the very beginning? Let me remind you, chapter 9, verse 15 to 16 of Acts. Sabi dito, sinabi ng Panginoon kay Ananias, pumunta ka sapagkat siya'y, and he's talking about Paul, sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko, and listen, upang dalhin ang aking pangalan, this is very important, kaya pakinggan niyo itong sinabi ng Diyos, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari. Okay? Tandaan yan. At ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Narinig niyo yun? Malinaw po dito na si Pablo ay magiging kasangkapan ng Diyos na dadalhin ang kanyang pangalan pati sa mga harapan ng mga hari. And I want to focus on that. Bagaman binanggit din doon na marami talaga siyang titiisin alang-alang sa kanyang pangalan. Pero I want to focus on dito sa sinabi na siya ang magdadala sa harapan ng mga hari. Ibig sabihin,
Ito yung mga taong may matataas na katungkulan. Ito yung mga taong nasa posisyon na mahirap maabot ng sino man. Kung kaya, sinabi at pinaalala ng Panginoon kay Pablo sa chapter 23, verse 11. Sabi niya, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano kang nagpatotoo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. At alam niyo po ba, ang Jerusalem at Roma ay hindi basta-basta random na lugar lamang na pinuntahan ni Pablo. Sa Jerusalem po, si Pablo ay nagpatotoo sa harap ng mga Hudyo at ng Sanhedrin. Alam niyo yung Sanhedrin? Sanhedrin is the highest court ng mga Hudyo. Narinig niyo yun? Highest court ng Hudyo. At sa Roma naman, ang kanyang hindi makaturungang pagkakulong ay naging daan upang may harap ang ebanghelyo sa Kaisar. Alam niyo yung Kaisar? Di niyo alam yung Kaisar? Tanong niyo. Kaisar or Caesar is, sa madaling salita, king. Yun yung pinakamataas na posisyon sa panahon ito. Nakita niyo po yun? Pinakamataas na posisyon sa Roman Empire. And we can say, pinakamataas na posisyon sa buong mundo sa panahong ito. Ang kanyang mga paghihirap ay naging pagkakataon upang magpatotoo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa may pinakamataas na posisyon sa buong mundo at that time. Naririnig niyo yun? Naririnig niyo yun? Kung si Pablo ay nanatiling malaya at komportable ang buhay, katulad ng buhay natin ngayon, maaaring hindi siya napunta sa mismong mga pangyayaring ito. No? Ngunit, sa pamagitan, listen, ng hindi makatarungang pag-aresto sa kanya, sa pamagitan ng hindi makatarungang paglilitis at pagkakabilanggo sa kanya, ano nangyari? Ang ebanghelyo ay naipangaral sa mga gobernador, mga hari, mga sundalo, at kahit paman sa Kaisar. See? Kung ating ihahalin tulad sa ating panahon ngayon, si Pablo ay parang naghayag ng ebanghelyo sa bulwagan ng United Nations. Yun nangyayari sa kanya dito? At even mangyayari in the next chapters, ang nangyari, para siyang nagbe-preach ng gospel sa UN. Can you imagine? Na sa harapan ng bawat lahat ng mga leader na may pinakamatataas na posisyon sa bawat bansa ng buong mundo, nahayag niya ang ebanghelyo. Ganun po ang nangyari sa panahon ni Pablo nung siya ay hindi makatarungang inakasahan at inaresto. Ginamit ng Diyos ang paghihirap ni Pablo dahil sa masasama at makasariling layunin ng mga tao upang maisagawa ang kanyang mabuting layunin. That's why ang mensahe sa atin sa hapong ito, ginagawa ng Diyos ang kanyang mabuting layunin kahit na sa pamagitan ng masasamang layunin ng mga tao. Kung sa gayon, hindi ang paghihirap ang layunin ng Diyos. Hindi ang paghihirap ni Pablo, although that's part of it, but hindi yun ang main purpose niya, kundi ang marinig ng lahat ng tao ang ebanghelyo, kahit na po ang mga hari na may mga katungkulan. At alam niyo po ba ano pong tawag doon? Alam niyo anong tawag doon? Biyaya. That's grace. Biyaya po yun. Kaya kung may isip natin na, wow, grabe naman yung Diyos nyo, pinapahirapan yung mga mananampalataya, yung mga tao niya, mag-isip po tayong muli. Bakit? Kasi dahil po iyon sa kaligtasan ng mga makasalanang tao.
He allowed persecutions para sa kaligtasan ng mga makasalanang tao. At kung sasabihin natin, pahirapan ng iba para maligtas ang iba, okay ba yun? Para lang maligtas ng iba, papahirapan mo yung iba? Pwede ba yun? Huwag kayong mag-alala. Matthew 5:10-12, binasa natin kanina, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanilang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang, listen, kasinungalingan dahil sa akin, and that is true, di ba? Yun nangyari kay Pablo. But then, Jesus Christ said, magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig mga propeta na nauna sa inyo. And so we can say, Paul is happy. Happy is Paul. Hindi po kawawa si Pablo. No? Kapag basa nyo, aray ko. Ang kapatid, hindi po kawawa si Pablo. Hindi kawawa si Pablo at hindi kawawa ang lahat ng mga namatay at naghirap para sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa katunayan, sila ang mga pinagpala. At kung meron mang pinaka-perpektong halimbawa ng taong naghirap nang hindi makatarungan para lang sa kaligtasan ng iba, ayon ay ang Panginoong Hesukristo. 2 Corinthians 5:21 said, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Mga kapatid, ang paghihirap ng Panginoong Hesus ay nagbunga ng ating kaligtasan. Ang paghihirap na hindi makatarungan. Di ba? Siya'y walang kasalanan pero siya'y ginawang makasalanan. Can you imagine that? Kung gaano kalaking walang katarungan yun. Pero by that, nagbunga ito ng ating kaligtasan. And let me say it again, ang paghihirap ng Panginoong Hesus ay nagbunga ng ating kaligtasan at ang paghihirap ni Pablo ay nagdulot upang patuloy na may hayag ang naturing kaligtasan. See that? Iyan po ang kalooban ng Diyos. That's the will of God. At alam niyo po ba, alam niyo ni Pablo. Yun ang maganda. Kasi alam ni Pablo. Ulitin ko po, alam niyo ni Pablo. Kung babalik tayo sa kanyang naging tugon, tanggap niya. Di ba? Hindi siya na, hindi ko ano? Di ba? Kung tayo yun, di ba? Singitan ka lang sa linya. Ang tagal lang ibigay yung order mo. Traffic. Wala na. Halos magalit na tayo at lahat. Nakikita niyo yan? Pero Pablo, no? Walang katarungan. Pero tanggap niya. At hindi lang yun. Alam niyo, hindi niya lang yun tanggap. Hindi lang siya masaya doon. Iyon rin ang nais niya. Yun yung isa pa. Yun ang nais niya at yun din ang pinakamimithi niya. Alam niyo, to the point na nung siya ay nilitis ni Haring Agripa, that will be in chapter 26, nung nilitis siya ni Haring Agripa at sinabi nung hari na yon sa kanya na, kasi nga, alam niyo ba pag nililitis si Pablo, hindi niya dinidepensahan yung walang katarungan at walang basehan na akusasyon sa kanya. Hindi niya yun binanggit. Basahin niyo. Wala. Alam niyo sa tuwing nililitis siya, ano sinasabi niya? The gospel. Kaya sinabi nung Haring Agripa, hinikayat mo ba ako na maging Kristiyano? Yun yung sabi nung Haring Agripa. Pero anong tugon ni Pablo in verse 29 of chapter 26, loobin nawa ng Diyos na sa madali o matagal man ay hindi lamang ikaw, kundi maging ang lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon. Ano yun? Ay maging katulad ko naman. Sabi niya,
na manampalataya ako din. Pero may dinagdag siya, maliban sa mga tanikalang ito. His desire is for them to be saved. Just like him. Except yung mga paghihirap. Grabe, no? Kita niyo yun? Bakit ganun siya mag-isip? Bakit ganun siya magsalita? Dahil alam niya, yun yung kalooban ng Diyos niya. Iyan ang kalooban ng Diyos at alam yun ni Pablo. Hindi ang pagpapaliwanag na wala namang katotohanan ng mga paratang sa kanya ang kanyang iniisip. Sa tuwing humaharap siya sa paglilitis. Sa halip, ang nasa isip niya ay ang maligtas ang mga nakikinig sa kanya. Kaya sabi niya din in Philippians 1:12, ibig kong malaman ninyo mga kapatid na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Kita niyo yun? He didn't consider yung mga unfair na mga nangyayari na yun bilang paghihirap. But anong nakita niya doon? Yun ang nakatulong upang sa paglago ng Ebanghelyo. Ang maihayag ang Ebanghelyo ang kanyang layunin. Kalmado at walang pagtangging tinanggap ni Pablo ang walang basihan at hindi makatarungang pag-aresto sa kanya. Dahil alam niyang iyon ang kalooban ng Diyos. Yun yung difference. Yun yung kaibahan. At hindi iyon isang bulag na pananampalataya. Sa halip, alam niya ano yung specific na kalooban ng Diyos para sa pangyayaring iyon. And again, iyon ay ang maihayag ang Ebanghelyo. He knew. Alam niya na kalooban ng Diyos na mangyari yun sa kanya para mahayag ang Ebanghelyo. And tinandaan niya yun. Mga kapatid, ginagawa ng Diyos ang kanyang layunin at biyaya po iyon. At bilang isang mananampalataya, nangangahulugan din iyon na tayo ay kanyang mga kasangkapan. And again, biyaya po iyon. At maaari na sa paggawa natin nun ay dumaan tayo sa pighati. Maaari din na dumaan tayo sa pagdurusa at paghihirap na hindi rin makatarungan. Ngunit pinakita sa atin ngayon na maaari iyong gamitin ng Diyos upang maisagawa ang kanyang layunin. Hindi upang maghirap tayo, kundi upang iligtas ang kanyang mga hinirang. At nakita din natin na iyon ay isang pagpapala. Tandaan niyo po, pinagpala ka kung naghihirap ka dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya ang tanong, dami ko pong tanong. Kaya ang tanong mga kapatid, anong klaseng paghihirap ang hinaharap mo ngayon? Anong klaseng paghihirap ang meron ka ngayon? Isipin niyo po muna. Anong klaseng paghihirap ang hinaharap mo ngayon? Handa na kayo? Let's start. Paghihirap dahil konti lang sweldo? Paghihirap dahil walang pera? Paghihirap dahil may sakit ka? Paghihirap dahil hindi ka crush ng crush mo? Seryoso. Paghihirap dahil away kayo ng away ng boyfriend or girlfriend mong hindi mananampalataya. Paghihirap dahil lagi kang puyat, kakachat sa karelasyon mo, na umaabot pa sa malalaswang usapan pagdating ng ating gabi. Paghihirap dahil sumasakit na ulo at mata mo kakalaro. Paghihirap dahil pinapagalitan ka at dinidisiplina ka dahil sa mga bagay na hindi makakatulong sa iyong paglago.
Paghihirap dahil sa mga anak na matitigas ang ulo dahil hindi mo rin naman dinisiplina nung bata pa at inispoil mo. Paghihirap dahil hindi ka pinayagang maggala. O paghihirap dahil sumasakit na ulo at mata mo, kakaaralan ng salita, maunawaan lang ng husto ang ebanghelyo at maipangaral ito sa iba. Paghihirap dahil napapagod ka na, dahil 8 hours kang nagtatrabaho o 5 oras ka nag-aaral para sa school, para sa exam, para sa board exam, tapos lalabas ka upang maghayag ng ebanghelyo? O di kaya dahil sa kabila ng mga obligasyon mo sa bahay, kahit pagod ka na, ay lalabas ka dahil may iba pang mga pamilya ka ring tuturuan ng salita ng Diyos? Paghihirap dahil kahit nahirap ka magbasa ng English, ay sinisikap mo pa rin mag-translate para lang mas maunawaan ang ebanghelyo at maging handa na ikaw rin ay makapaghayag nito sa iba? Paghihirap dahil hiniwalayan mo yung hindi mo mananampalatayang karelasyon? Paghihirap dahil after work or school, sa halip na magpahinga ka na, nang maaga, umaabot ka pa rin ng hating gabi kasi inaaral mong salita ng Diyos? Paghihirap dahil mawawalan ka na ng trabaho dahil pinili mo ang tama kaysa gawin yung maling pinapagawa sa iyo ng boss mo? Paghihirap dahil wala kang kaibigan sa workplace dahil hindi ka nakikibagay sa mga bastos at walang kwentang usapin nila? Paghihirap dahil hindi ka sinusustentahan ng anak mo na hindi mo sinangayunan yung maling relasyon niya sa kapareho niyang kasarian? Paghihirap dahil matyaga mong tinuturuan araw-araw yung mga anak sa daan at landas ng Panginoon? Anong paghihirap meron ka? Naghihirap ba tayo dahil sa paghihirap na common na dumarating sa lahat ng tao dito sa mundo? O naghihirap tayo dahil sa paghihirap na dumarating dahil sa pagiging disobedient mo na Kristiyano? Naghihirap ba tayo dulot ng patagong kasalanan? O naghihirap tayo dahil dumadaan tayo sa landas ng kalooban ng Diyos? Naghihirap tayo dahil sa paggawa ng tama. Naghihirap tayo dahil sa paggawa ng layunin ng Diyos. Saan doon? Anong dahilan ng paghihirap mo ngayon? At sa paghihirap na iyon, anong tugon mo? Kagalakan ba o pagrereklamo? Kaligayahan ba o pagmamaktol? Mas lumalalim na pagtitiwala at pag-asa sa Diyos? O paglayo at pag-iwas sa mga kaparaanan ng biyaya ng Diyos? Saan sa dalawa? Mga kapatid, ang iyong tugon ang magpapatunay kung alam mo ba at kung nilalakaran mo ba ang kalooban ng Diyos. Mainit ulo dahil sa mga nangyari? Puro reklamo ang bukang bibig? Puro inis? Walang gana sa salita? Walang excitement sa salita? Ni walang pakialam sa salita? Walang paghahanda? Walang paki sa layunin ng iglesia? Pero tandaan po natin, ang isang mananampalatayang alam at lumalakad sa kalooban ng kanyang Panginoon ay may pag-asa, may kagalakan at may buong pagnanais na nagpapatuloy kahit dumadaan man sa pighati at paghihirap. Nakita natin yan sa tagpong ito. Nakita natin yan kay Pablo. Mga kapatid, nakita natin kung gaano kamangha ang biyaya ng Diyos na kung saan maging ang masasamang plano ng tao ay nagagawa niya ang layunin ng kanyang pagliligtas. Kaya tunay na ginagawa ng Diyos ang kanyang mabuting layunin kahit nasa pamagitan ng masasamang layunin ng tao. At nakita din natin kung paanong ang pagkaalam at pagpapasakop sa layunin ng Diyos ang huhubog sa ating mga tugon sa mga nangyayari sa ating buhay.
Ang buhay Kristiyano ay hindi isang bagay na boring. It will never be. Ito ay may layunin. Ito ay may dahilan sa bawat paggising sa bawat araw. At iyon ang pagsasakatuparan ng kalooban ng Panginoon. Kaya ang hamon, alam mo ba ang kalooban ng Diyos sa iyo araw-araw? Alam mo ba ang kalooban ng Diyos sa iyo araw-araw? Anong paghihirap ang kinakaharap mo ngayon? Nagdurusa ka ba dahil ginagawa mo ang kalooban ng sinasabi mong Panginoon mo? Tandaan po natin na walang mag-aaral ang hihigit sa kanyang guro. At ang Panginoong Hesus ay nagdusa, naghirap, namatay dahil sa pagmamahal at pagliligtas niya sa kanyang mga tao. Kung kaya, ang bawat minahal at bawat niligtas ng Panginoong Hesus ay sila ding magdudusa, maghihirap at mamamatay para sa mga minahal at nililigtas ng kanilang Hari at Panginoong Hesukristo. Kaya ang paghihirap na kanilang dinadanas ay hindi isang bagay na bago o bagay na dapat nilang iwasan, kundi bagay na alam nilang mangyayari. Pero kanila itong hinaharap ng buong loob dahil alam nila kung ano sila. Dahil alam nila kung sino sila. At alam nila para saan sila nabubuhay. Sila ay mga lingkod ng Diyos, mga minamahal ng Diyos, at mga nabubuhay para sa Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, makinig ang may pandinig. Let us pray. Our gracious God, Ikaw po ay napakabuti na kahit po sa mga masasamang layunin ng tao, ay ginagawa mo po ang iyong mabuting layunin. At maraming salamat sa pagpapakita sa amin kung gaano kahalaga ang pagkaalam sa iyong kalooban. Dahil tunay na ito ang magdidikta at tuhubog sa aming pagtugon sa mga nangyayari sa amin. Maraming salamat na ipinakita mo sa pamamagitan ng buhay ni Pablo ang biyaya ng isang mananampalataya na tunay ay lalakad sa iyong kalooban, humarap man sa mga hindi makatarungang bagay at pangyayari. Ngunit ito isang kagalakan at ito isang pagpapala. Salamat o Diyos at panalangin ko ang pagpapalakas sa bawat isa na hayaan ang sarili na magpasakop at sundin ang kalooban mo. Dumaan man kami sa pighati, paghihirap. Dahil ito ang iyong kalooban. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo at awitin